Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa mag-asawang nagngangalang Luisito, karaniwang kilala bilang Luis, at sa kanyang asawang si Lea. Napag-alaman na madalas palipat-lipat sina Luis at Lea. Sa katunayan, halos 10 buwan pa lang sila nakatira sa lungsod na ito. Habang sila ay kakainan ng almusal, isang balita sa isang pribadong istasyon ng TV ang nag-anunsyo na ang isang boss ng mafia na nagngangalang El Calvo ay nasa lungsod pa rin. Kahit na naging sospek na si El Calvo at dapat ay nasa kulungan, sinabi ng mga residenteng nakapanayam ng media na kailangan ng bansa ang isang tao tulad nila Soga upang tugisin ang mga kriminal tulad ni El Calvo, at ang mga tiwaling opisyal na nagtatrabaho sa kanya. Nabatid na sila Soga ay isang maalamat at napakasikat na hitman sa Latin America. Bumalik ang eksena kay Luis na ngayon ay pumunta sa isang simbahan kasama si Lea. Sa sandaling iyon, nilapitan si Luis ng isa sa mga lider ng relihiyon upang magbigay ng ilang talumpati sa iba pang mga tao sa simbahan. Gayunpaman, habang naglalakad si Luis sa podium, isang estranghero ang biglang nag-abot sa kanya ng business card at sinabi rin na may trabaho siya para sa kanya. Nang makarating si Luis sa podium, laking gulat niya nang makitang nakasulat ang pangalang Lasogue sa likod ng business card ng estranghero. Pagkatapos nito, sinubukan ni Luis na manatiling kalmado at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Pag-uwi nila, sinabi ni Luis kay Lea na natuklasan na ang kanyang pagkakakilanlan at pareho silang kailangang umalis kaagad sa lungsod. Laking gulat ni Lea sa narinig, lalo na't kakatanggap pa lang niya sa trabaho bilang nurse sa isang ospital. Bukod dito, si Lea ay naging mahilig manirahan sa lungsod na ito. Ibinunyag na sila Soga, ang hindi kapani-paniwalang brutal na hitman sa Latin America, ay walang iba kundi si Luis. All this time, palipat-lipat si Luis kay Lea dahil gusto nilang mamuhay ng normal tulad ng mga ordinaryong tao. Sa huli, si Lea, na lubos na nagmamahal kay Luis at naiintindihan ang mga panganib ng pagiging asawa nila Soga, ay kusang pumayag na umalis. Dahil dito, humingi ng tawad si Luis at nagpasalamat kay Lea sa pagiging mabuting asawa sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Lea na mag-impake ng kanilang mga gamit habang pinupuntahan niya ang kanyang kaibigan na may utang sa kanya. Plano ni Luis na gamitin ang perang iyon para mabayaran ang mga gastusin sa kanilang paglipat sa ibang lungsod. Hindi nagtagal matapos makipagkita ni Luis sa kanyang kaibigan upang maningil ng utang, at sinabi rin niya sa kanyang kaibigan na aalis sila ng kanyang asawa sa lungsod kaya talagang kailangan niya ang pera. Nang marinig ito, tinanong ng kaibigan ni Luis na may-ari ng isang tindahan kung bakit biglang umaalis si Luis at sinabing wala pa siyang pera. Ipinaliwanag ni Luis na kailangan niya ang pera dahil kung hindi ay magagalit sa kanya ang kanyang asawa. Sa wakas, nangako ang kaibigan ni Luis na maghanap ng paraan para mabayaran ang utang. Kaya naman, hiniling niya kay Luis na maghintay sa tindahan habang siya ay umuwi sandali upang puntahan ang kanyang anak. Maya-maya, may dumating na mayabang at mukhang kahina-hinala. Matapos makabili at habang nagbabayad ay biglang sinugod ng lalaki si Luis. Hindi pala siya nag-iisa kundi may kasama pang dalawa. Si Luis na ngayon ay nagtatago sa likod ng tindahan, ay napilitang kumilos ng malupit at kalaunan ay nagawang maalis ang dalawang umaatake. Pagkatapos nagmamadaling umuwi si Luis na naniniwalang nasa panganib si Lea. Pagdating sa bahay, nakita ni Luis ang estranghero na nagbigay sa kanya ng business card sa simbahan. Ang lalaki, na ipinahayag na si Ramon, ay agad na nagsabi kay Luis na siya ay may misyon para sa kanya. Kasabay nito, ang dalawang lalaking umatake kay Luis sa tindahan ay mga tauhan din ni Ramon. Sa kasamaang palad, mukhang hindi interesado si Luis at nagtanong lamang kung nasaan ang kanyang asawa. Sumagot si Ramon na kinuha na niya ang kanyang asawa, at kung nais ni Luis na maging ligtas siya, dapat niyang tapusin ang misyon na nakatalaga sa kanya. Nang marinig ito, nagalit si Luis at sinaksak ang kamay ni Ramon. Sa huli, si Luis na ayaw magkaroon ng anumang pinsala para sa kanyang asawa, ay pumayag na gawin ang misyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ramon na ang misyon ni Luis ay alisin ang isang taong nagngangalang El Calvo, ang mafia boss na itinampok sa balita kanina. Noong gabing iyon, isang babaeng nagngangalang Agnes ang ipinakitang nangaakit sa isang lalaking maitim ang balat na kalaunan ay bumigay sa kanyang alindog. Kaya naman, inimbitahan ni Agnes ang lalaki sa malapit na hotel. Gayunpaman, habang papaalis na sila sakay ng kotse, biglang inatake ang lalaki sa loob ng sasakyan.
Si Agnes pala ay isang profesional na hitwoman na nasa misyon para tanungin ang lalaki tungkol sa kinaroroonan ni Leia. Ang lalaki, isa sa mga tauhan ni Ramon, ay nagbigay ng impormasyon dahil hindi niya kayang tiisin ang pagpapahirap sa kanya. Matapos makuha ang impormasyon, agad na pinatay ni Agnes ang lalaki. Kinaumagahan, nakipagkita si Ramon sa kanyang mga tauhan sa isang tiyak na lokasyon kung saan galit na galit kaagad si Ramon, dahil isa lang sa kanyang mga tauhan ang naruroon kahit na 3 lalaki ang kanyang itinalaga upang bantayan ang lokasyon kung saan naka-hostage si Leia. Nang tingnan ni Ramon si Leia, nagalit na naman siya dahil pinainom nila ito ng maraming sleeping pills. Sa pagkakataong iyon, nagbabala si Ramon na kung may mangyari kay Leia, tiyak na papatayin sila nila Sogo. Kaya naman, inutusan ni Ramon ang kanyang mga tauhan na mag-ingat sa pagbabantay sa kanya. Ilang minuto pagkaalis ni Ramon, biglang dumating si Agnes sa lokasyon, kung saan inaakit niya ang mga tauhan ni Ramon, at inatake ang mga ito. Pagkatapos nito, pumasok si Agnes at agad na iniligtas si Leia. Maya-maya, tinipon ni Ramon ang lahat ng kanyang mga tauhan at ipinahayag ang kanyang galit dahil kinidnap si Leia ng ibang tao. Pagkatapos ay ipinag-utos ni Ramon na dapat nilang alisin si Luis kapag natapos na niya ang kanyang misyon dahil kapag nalaman ni Luis na nawawala ang kanyang asawa, tiyak na hahabulin niya sila. Lumipat ang eksena kay Luis na naghahanap pa rin kay El Calvo, ang kanyang target. Kasabay nito, ilang tauhan ni El Calvo ang lumapit kay Luis at ipinaalam sa kanya na gustong makipagkita sa kanya si El Calvo para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Kalmado, pumayag si Luis na pumunta sa tirahan ni El Calvo para makipagkita sa pinakamalaking boss ng mafia at drug lord sa lungsod. Samantala, lingid sa kanilang kaalaman ay kanina pa sila sinusubaybayan ni Agnes. Nagtanim pa siya ng listening device sa lokasyon. Sa tirahan ni El Calvo, agad niyang sinabi kay Luis ang kanyang matinding pagkamuhi sa mga opisyal kabilang ang isang senador. Malamang, nagbigay si El Calvo ng malaking halaga ng pera sa mga opisyal at senador sa panahon ng kanilang kampanya sa halalan. Gayunpaman, pagkatapos manalo sa halalan, tumalikod sila laban kay El Calvo at sinubukan siyang patayin. Sa lahat ng oras na ito, nakaligtas si El Calvo dahil nagtataglay siya ng mga mahahalagang dokumento na nakaimbak sa isang safe. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng lahat ng ebidensya ng mga krimen ng mga tiwaling opisyal at mga suhol na kanilang natanggap. Nang marinig ito, tinanong ni Luis kung ano ang kinalaman nito sa kanya at kung bakit sinasabi sa kanya ni El Calvo ang lahat ng ito. Lumalabas na gusto ni El Calvo na itago ni Luis ang mga dokumento, nang matuklasan na si Luis ay sila Soga, ang kilalang hitman na kilala sa pagpatay sa mga tiwaling opisyal. Kaya naman, umaasa si El Calvo na alisin ni Luis ang mga tiwaling opisyal. Sa kabilang banda, si Agnes na nakarinig na si Luis ay sila Soga, ay nagulat na ang maalamat na hitman na iniidolo ng lahat ay nasa kanyang harapan. Nang magkaroon ng pagkakataon, pinatay ni Agnes si El Calvo at ilan sa kanyang mga tauhan dahil isa si El Calvo sa mga target niya. Kasabay nito, nagpa siya si Luis na umalis kaagad, ngunit kailangan niyang harapin ang ilang mga gwardya na naniniwala na siya ang pumatay kay El Calvo. Nang sa wakas ay nakalabas na si Luis, dumating si Agnes at sinabihan siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Matapos magmaneho ng kaunti, tinanong ni Luis si Agnes kung siya ang bumaril kay El Calvo. Nang kumpirmahin niya ito, ipinaliwanag ni Agnes na isa rin siyang hitman gaya ni Luis. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Luis na matagal na siyang tumigil sa pagiging hitman at tinanong kung bakit siya iniligtas ni Agnes. Gayunpaman, sumagot si Agnes na isa itong malaking karangalan sa kanya na nailigtas niya ang isang maalamat na hitman tulad nila Sogo. Sinubukan ni Luis na makipag-ugnayan kay Ramon para ipaalam sa kanya na patay na si El Calvo at gusto niyang kunin kaagad si Leia. Sa kasamaang palad, hindi matawagan ang telepono ni Ramon habang itinatago ni Agnes ang katotohanan na ang asawa ni Luis ay hawak niya, hindi si Ramon. Matapos makipaghiwalay kay Agnes, nakipag-ugnayan si Luis kay Ramon sa telepono. Kaya, sinabi ni Luis kay Ramon na tapos na ang misyon at hiniling na palayain na niya si Leia. Nang marinig ito, tumugon si Ramon na ibibigay niya ang asawa ni Luis sa likod ng isang abandonadong pabrika sa loob ng isang oras. Kasabay nito, si Leia ay bihag pa rin ni Agnes sa isang basement kung saan ibinunyag ni Agnes na mayroon siyang sariling mga dahilan kung bakit nais niyang patayin pareho sina Leia at Luis. Maya-maya sa likod ng abandonadong pabrika ay naghihintay ang 3 tauhan ni Ramon para patayin si Luis.
Pagdating ni Luis ay agad nilang sinimulan siyang barilin. Maya-maya ay sinuri ng isa sa mga tauhan ni Ramon si Luis, ngunit ito pala ay isang bitag na ginawa ni Luis at mabilis niya itong pinatay. Kasabay nito ay madaling pinatay ni Luis ang isa pang tauhan ni Ramon na naiwan lamang ang isa. Sa wakas na corner ni Luis ang huling tauhan at hiniling na malaman ang kinaroroonan ni Lea, kung saan sinabi ng lalaki na binayaran lamang siya ni Ramon para patayin si Luis at walang alam tungkol sa asawa ni Luis. Nang walang anumang impormasyon ay pinatay ni Luis ang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon ay nagpasya si Luis na bumalik sa dati niyang tahanan. Sa sandaling iyon ay tinitingnan ni Luis ang larawan ng kanyang asawa at inaalala ang mga nakaraang alaala. Si Lea lang pala ang tumanggap sa kanya kung saan alam din niyang si Luis ay sila Sogo. Noong panahong iyon, gustong-gusto na nina Luis at Lea na magkaanak pagkatapos nilang magpasya na magpakasal at manirahan sa lungsod na ito. Hindi nagtagal, nilapitan ni Agnes si Luis at sinabi kay Luis na pinatay lang niya ang dalawa sa mga tauhan ni Ramon sa labas. Pagkalipas ng 5 minuto ay nakaharap nila ang higit pang mga tauhan ni Ramon, na humantong sa isang shootout. Sa panahon ng labanan, nabaril si Luis sa braso bago nila maalis ang mga umaatake. Pagkatapos, inanyayahan ni Agnes si Luis sa kanyang tahanan upang gamutin ang kanyang sugat. Habang inaalagaan si Luis sa kanyang bahay, biglang sumenyas si Agnes para makipagbakbakan, gayunpaman, tumanggi si Luis dahil ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang asawa. Kinabukasan, ipinakita si Ramon na sinusubukang tumakas sa lungsod, ngunit agad na lumitaw si Luis at hinawakan siya at tinutukan ng baril. Samantala, binisita ni Agnes si Lea na nakakulong pa rin sa isang basement. Sa sandaling iyon, sinabi ni Agnes na maaari niyang patayin si Luis anumang oras ngunit gusto niyang makita itong magduse bago gawin iyon. Nang marinig ito, nakiusap si Lea kay Agnes na huwag saktan si Luis dahil matagal na siyang tumigil sa pagiging hitman at ayaw na niyang bumalik sa kalupitan. Pagkatapos ay ipinahayag kung bakit gustong pahirapan ni Agnes si Luis bago siya patayin. Hinahanap na pala ni Agnes sila Soged dahil pinatay niya ang kanyang ama. Noong panahong iyon, noong bata pa si Agnes, ang kanyang ama ang chairman ng parliament at pinatay nila Soged dahil sa kanyang katiwalian. Sa makatuwid, si Agnes ngayon ay naghahanap ng paghihiganti laban sa kanya. Lumipat ang eksena sa pagtatanong ni Luis kay Ramon sa isang hindi natukoy na lokasyon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Luis kung ano ang tunay na gusto ni Ramon kung saan ibinunyag niya na gusto niyang i-blackmail ang mga opisyal gamit ang flash drive ni El Calvo. Pagkatapos noon, tinanong ni Luis si Ramon tungkol sa kinaroroonan ni Lea, ngunit walang sumasagot. Matapos pahirapan ng ilang beses, sa wakas ay inamin ni Ramon na si Lea ay dinukot ng iba at nangakong tutulungan siyang mahanap siya kung pakakawalan siya ni Luis. Nang marinig ito, pumayag si Luis sa kondisyon na makakalabas si Ramon sa loob ng 10 segundo. Dahil medyo malapit ang pinto, sinubukan ni Ramon na maglakad, gayunpaman, biglang binaril ni Luis ang kanyang binti. Desperado, nagpumiglas si Ramon na maabot ang pinto, alam niyang hindi kailanman sisirain ni Luis ang kanyang pangako. Sa kasamaang palad, nabigo si Ramon na maabot ang pinto at pinatay siya ni Luis. Kasabay nito, nakatanggap si Luis ng mensahe mula kay Agnes na humihiling sa kanya na pumunta sa isang lokasyon dahil kinidnap niya si Lea. Pagdating ni Luis, nakita niya ang 3 palaboy na tumutugtog ng musika ngunit hindi sila pinansin at pumasok sa loob. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Agnes si Luis kasama ang isang lalaki, na tauhan ng isang tiwaling senador, kung saan sinabi ni Agnes na maaari niyang patayin si Luis kahapon, gayunpaman, gusto niyang makita siyang magdusi muna. Ilang sandali pa, dinala si Lea, nabihag pa rin, at inutusan ni Agnes si Luis na sumuko kung gusto niyang mabuhay si Lea. Kaya naman, pinili ni Luis na sumuko at siya ay pinahirapan. Kasabay nito, dumating ang isang matandang corrupt na senador dahil siya ang boss ni Agnes. Dumating pala ang senador para kunin ang isang flash drive na naglalaman ng ebidensya ng mga krimen ng mga tiwaling opisyal, kabilang ang kanyang sarili. Matapos makuha ang flash drive, inutusan ng senador si Agnes na palayain sina Luis at Lea dahil tapos na ang kanyang negosyo. Bukod pa rito, alam ng senador na hindi na si Luis ang lasoge na pumapatay sa mga tiwaling opisyal noon. Gayunpaman, sinabi ni Agnes na hindi pa siya tapos dahil may personal siyang misyon laban kay Luis para sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagload si Agnes ng isang bala sa isang pistol at pinaputukan si Lea.
Ang unang putok ay hindi tumama, ngunit sinubukan muli ni Agnes, sa pagkakataong ito ay tinamaan si Leia sa ulo. Sa kalaunan, isiniwalat ni Agnes sa kanyang kasiyahan na buntis si Leia sa anak ni Luis. Ang senador at lahat ng kanyang tauhan ay umalis nang matapos ang kanilang negosyo habang si Luis ay kitang-kita na wasak. Lumapit si Agnes at sinabi kay Luis na balak niyang putulin ang lahat ng paa niya para magdusi siya ng husto. Sa sandaling iyon, nagawa ni Luis na palayain ang sarili at agad na inatake si Agnes. Ang senador at ang kanyang mga tauhan, na hindi pa nakakalayo, ay nagtangkang salakayin si Luis, ngunit mabilis niyang inalis ang mga ito. Pagkatapos nito, nilapitan ni Luis ang senador at idineklara na babalik siya sa pagiging sila Soga, ang pumapatay sa mga tiwaling opisyal, kasama na ang senador. Maya-maya, nakitang bumisita si Luis sa puntod ni Leia. Sa sandaling iyon, ibinuhos ni Luis ang kanyang puso, na ipinahayag na si Leia ay hindi kailanman mapapalitan ng sinuman. Pagkatapos nito, umalis si Luis na nangakong aalisin ang lahat ng mga tiwaling opisyal matapos malaman ang listahan mula sa flash drive ni El Calvo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.